Hindi tulad ng karamihan, hindi basta-basta na-fall in love ang mga introvert. Hindi sila naa-attract sa instant chemistry o sa loud charm. Hindi rin sila naghahabol ng mga mala fireworks o grand romantic gestures. Para silang tubig kapag umiibig. Subtle, kalmado, at madaling hindi mapansin kung hindi mo alam basahin ang ilalim ng agos. Kung ang mga extrovert ay napofall na parang apoy, ang mga introvert naman ay napofall na parang dapit hapon. Mabagal, steady, tahimik, pero hindi mapipigilan kapag nagsimula na. Ang pagbabago ay internal, psychological, at madalas hindi nila namamalayan. At ang dahilan, hindi dahil sa confidence, karisma, o bonggang galaw ng isang tao, kundi dahil sa mga maliliit na sandali na akala ng iba ay walang halaga. Ganito magbahala mga introvert, hindi maingay, hindi mabilis, hindi dramatic, pero malalim, sa paraang bihira nilang aminin. At kapag sila ay na-fall, hindi ito dahil may nagpasikat sa kanila, ngunit dahil may nakaintindi sa kanila. Narito ang ilang paraan para ma-fall in love ang isang introvert nang hindi niya namamalayan. Number 1. Ang katahimikan na pwedeng makahinga ang mga introvert. Para sa mga introvert, parang oxygen ang katahimikan. Dito sila nagre-reset, nagre-recharge at bumabalik sa sarili nila. Kaya kapag may dumating na tao na kayang ibigay ang katahimikan na hindi awkward, para itong shock sa system nila. Bigla silang nasa presensya ng isang taong hindi sumisipsip ng energy nila, hindi pinipilit makipag-usap, at hindi naiilang sa katahimikan. Yung simpleng moment na yon ng shared stillness ay nagiging emotional anchor nila. Sa isip ng introvert, may boses na nagsasabing, kung nakakahinga ako ng maayos pagkasama kita, ibig sabihin pwede kitang pagkatiwalaan. Dito unti-unting bumababa ang guard na palaging dala ng mga introvert. Na-associate ka nila sa peace, at ang peace ay nakaka-addict. Hindi pa romantic yan, pero yan ang unang foundation. At para sa mga introvert, ito ang pinakaunang sign na nahuhulog na sila. Hindi nila kailangan magtago sa katahimikan kasi kaya mong sabayan yon. Number 2, pag nakita yung emosyon ng mga introvert na hindi nila ipinapakita. Bihirang maglabas ng emosyon ng mga introvert sa obvious na paraan. Nasa micro-expressions ang tunay nilang language. Konting ngiti, paglambot ng mata, o bahagyang pagbabago ng tono kapag may tiwala sila. Karamihan ng mga tao, hindi napapansin yan. Pero kapag may isang tao na nakapansin, yung totoong nakapansin, may internal emotional shift na nangyayari. Para sa introvert, parang delikado yun, kasi hindi sila sanay na may taong ganun katindi ang atensyon. Ang being seen quietly para sa kanila ay vulnerability, at mabilis silang naa-attach sa mga taong nakakaintindi sa kanila kahit hindi sila magsalita. Mapapaisip na lang sila ng, paano mo napansin yun? Bakit nakikita mo ako samantalang yung iba hindi? Nagiging magnet yung emotional accuracy para itong intimacy na nabuo sa katahimikan, at mas mabilis na uhulog ang isang introvert dito kaysa sa mga malalakas at malalaking gestures ng pag-ibig. Number 3. Ang pagtutugma sa mahinahon at kontroladong enerhiya ng mga introvert. Sensitive ang mga introvert sa emotional vibes ng paligid. Kapag may taong nagsalita ng mahina, gumalaw ng gentle, nakinig ng buo at steady lang, hindi stiff pero hindi rin chaotic, kusa silang nare-relax. Yung mirroring effect na yan, yung pagmamatch ng pace at energy nila, parang psychological signal yan sa isip nila. Same frequency, same wavelength, same atmosphere. Bihira nila yung maramdaman, lalo na karamihan ay maingay, magulo o sobrang intense. Kaya kapag may nag-match sa calmness nila, unti-unti silang napapalapit. Minsan nang hindi nila namamalayan. Hindi pa sila nauhulog pero nagli-lean in na sila. On the outside, compose sila. Pero on the inside, nag-uumpisa na ang shift. Yung emotional synchrony na yon ay nagiging maliit pero matibay na bond kahit wala pang label. Kahit wala pang romance. Number 4, isang malalim na tanong na nakakabasag sa pader ng mga introvert.
Hindi nauhulog ang mga introvert sa mga compliments. Natutunaw sila sa lalim. Isang malalim na tanong lang, yung dumudulas diretso sa core nila, ay mas nakakabukas ng pinto kaysa sa ilang linggo ng makikipag-small talk. Mga tanong na tipong, ano yung gusto mong maintindihan ng mga tao tungkol sa'yo? Ano yung mga bagay na nagpaparamdam sa'yo ng safety o discomfort? Kapag may nagtanong ng mga ganito, bigla silang nag-open up. Hindi nila namamalayan na nagkikwento na sila tungkol sa kanilang mga memories, fears, dreams, yung mga bagay na hindi nila basta sinasabi kahit kanino. Yung curiosity na yon sa inner world nila ay nag-activate ng emotional imprinting. Na-associate ka nila sa safety, understanding at depth. At once na nabuksan mo ang maliit na pinto na yon, nagiging psychologically significant ka sa kanila. At doon nagsisimula. Hindi nila alam pero nahulog na sila ng kaunti. Number 5. Pagbibigay ng espasyo sa mga introvert pero nananatili pa ring present. Dito madalas nagkakamali ang marami. Ang mga introvert ay mas lalong nahuhulog sa mga taong nagbibigay ng space nang hindi nawawala at nagbibigay ng affection nang hindi nakakasakal. Kapag may taong nagbibigay sa kanila ng breathing room pero nananatiling consistent, nangangamusta, emotionally available at maaasahan, may nabubuong powerful na paradox. Tahimik at banayad silang umaasa sa steadiness na yon. Nagsisimula nilang hanapin ang presence ng taong yon sa araw-araw kahit hindi nila inaamin. Mas madalas nila i-check ang phone, paulit-ulit nilang pinag-iisipan ng mga conversation, nakakaramdam sila ng gentle pull kapag tahimik ang paligid. Hindi ito dependency, ito ay resonance. At dahil bihira para sa kanila ang consistency, mas malalim nila itong pinagkakatiwalaan. Hindi nila namamalayan kung kailan nag-shift ang isang tao mula sa someone I know papuntang someone na hinahanap-hanap ko ang presence. Dito nagsisimula ang attachment. Number 6, ang pag-alala sa mga maliliit detalyeng hindi sinasadyang mabanggit ng mga introvert. Nagbubukas sa mga introvert ng sarili nila paunti-unti. Halimbawa, isang paboritong bulaklak na binanggit ng mahina, isang childhood story na parang napadaan lang, o isang preference na inihulog lang sa conversation. Kapag may nakakaalala ng maliliit na mga detalyeng yan, tinatamaan sila ng hindi nila kayang itago. Para itong message na nagsasabing, akala mo tahimik ka, pero nakikinig ako. At ang pakikinig, yung totoong presence, para sa mga introvert ay intimacy. Mas romantic pa ito kaysa sa mga gifts, mas malalim kaysa sa mga gestures, at mas emotional pa kaysa sa mga compliments. Kapag may nakakaalala ng mga bagay na akala nilang walang nakakapansin, iba ang tibok ng puso nila. They feel valued, they feel understood, they feel safe. At ang safety, tulay yan papunta sa pinakamalalim nilang level ng affection. Number 7, pagsasalita ng mahinahon, ngunit may matinding precision. Hindi nahuhulog ang mga introvert sa maingay na bravado o OA na flirting. Ang totoong nagpapalambot sa kanila ay yung taong nagsasalita ng may intentionality, malumanay, thoughtful at may bigat kahit simple lang. Halimbawa, isang tahimik na compliment, isang sincere observation, isang simpleng pangungusap na umiikot sa isip nila buong gabi. Habang madaling makalimot ang iba, ang mga introvert ay ini-internalize sa mga salita. Nananatili ito sa loob nila. Ang mga salita sa kanila ay parang dahan-dahang sumisingit sa kanilang depensa. Nahuhulog sila hindi dahil magarbo o poetic ang sinabi, pero dahil honest. At kapag ang honesty ay delivered softly pero may surgical precision, dumidiretso ito sa puso nilang bantay sarado. At number 8, kapag hinayaan mo sila na pagmasdan ka mula sa malayo. Privately nahuhulog ang mga introvert. Pinagmamasdan nila kung paano kumikilos ang isang tao kapag akala nitong walang nakatingin. Paano tratuhin ng mga strangers, paano mag-handle ng stress, paano makipag-usap, at gaano ka-consistent ang kanilang values. Tahimik nilang binubuo ang emotional picture mo hanggang mabuo ang buong puzzle sa isip nila. At bago pa nila mamalayang may nararamdaman sila, kumpleto na ang emotional file. Ang admiration ay nagiging curiosity. Ang curiosity ay nagiging trust.
Ang trust ay nagiging affection at ang affection ay nagiging love. Tahimik, banayad, malalim at minsan hindi na mababago. Hindi mabilis magmahal ang mga introvert pero napakalalim nilang magmahal. Ang love nila ay hindi maingay, hindi magulo, hindi dramatic. Ito ay depth na nakabalot sa calmness. Nahuhulog sila sa mga taong nakakaintindi ng silence, nagsasalita ng dahan-dahan, nakakita ng mga maliliit na signals, marunong makinig ng may intensyon at consistent na hindi controlling. Ang puso ng mga introvert ay parang slow-burning ember. Mainit, steady, pangmatagalan. Tahimik silang nahuhulog, pero pag nahulog sila, ito ay sincere, loyal at emotionally clear. At yung taong pinili nila, nagiging hindi lang basta crush, nagiging sentro ito ng panloob nilang mundo. Tahimik sa labas, pero siguradong ramdam na ramdam nung taong pinili nila. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to na tungkol sa kung bakit hindi napipikon ang mga introvert. Shoutout kay Junjun Perang. Sabi niya, no matter what we do in life, we are all being judged by someone. Be yourself. The world will adjust. God bless Sir AP. Magandang gabi. Sabi naman ni Violence, pag shallow lang ang conflict, immature ang context, napapalampas naman. Pero meron talagang tao na kailangan makaramdam ng leksyon. At ayon naman kay Ginalyn Villanueva, hello po, I'm introvert. Masarap maging kaibigan ang totoong introvert kasi kami ay rare lang at mga totoong tao. Pag nagustuhan ka ng isang introvert, generous kami at totoo ang mga advice at full of wisdom. Kaya napakaswerte ang magkaroon ng kaibigang introvert. Akala mo lang snobby, pero ang totoo, friendly kami. Maingat lang kami sa mga taong papasok sa mundo namin. Ang introvert very private yan at pagkausap mo may sense. Mataas din ang mga sense of humor at karamihan sa amin ay mga simple lang. God bless. At shoutout din kila Michiko Tobayashi, Marie the Lightworker, Nilin Young, Gina Pedrialva, Rebecca Ogata, Gunpla Addict, Pilipinas Update, Jocelyn Banate, Jen Evardone, Kalayaan Kapayapaan, Annalyn Granada, Jill 28, Cathy, Paul June Canonoy, Lorena Bintas, Ramlat, Isabel Yap, Jonah Risa Bughaw, Emma Villanueva, Vika Rus, Jola Short Video, Arky Vlogs, Amid Labrada, at KK Molino. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit walang epekto ang pang-aasar sa isang introvert? Panoorin mo sa video na to.